Meron na lamang 20 days, kulang-kulang yan na 20 days ang Gilas Pilipinas para humanap ng panibagong coach para dito sa darating na Asian Games. Of course, alam natin na napuspon yung Asian Games dapat last year yan. So ngayon ito gaganapin. At kasunod ito kaagad nitong ating katatapos lamang ng kampanya ng Pilipinas dito sa FIBA World Cup. Dahil nga nag-resign na si Coach Chot Reyes, ang problema ngayon ay kung sino papalit. At isa pang problema dyan, yung mga players na nasa B-League at Korean League katulad nila Dwight Ramos, AJ Edu, Kai Soto, ito sila Renz Abando, hindi yan magiging available. So, ito yung nakikita natin problema ngayon. Ang sabi ng iba, pwede raw si Coach Tim Con pansamantalang coach ng Asian Games. Pero iyan nga ang problema eh. Ang palaging nangyayari sa Gilas, puro pansamantala lamang yung magiging coach. Yung mga players, kukuha pansamantala sa PBA. Pero yung mga long-term players na nando sa Gilas ay wala. So palaging nagiging problema dito ay chemistry. Makikita mo na lamang dito sa import natin. Minsan si Jordan Clarkson, minsan si Justin Brownlee. So nakikita natin talaga na kulang sa chemistry at preparation. Yung laro ni Clarkson lumabas lamang after several games dito sa FIBA World Cup dahil nga ilang beses pa lang siya nakapag-practice dito sa ating Gilas. Kumbaga, ngayon lang siya nasanay doon sa sistema at garaw ng mga players. Karoon din ang magiging problema dyan kapag tayo kumuha ng bagong coach dahil bago system niyan. At syempre, ang kukunin niyang players, yung sa tingin niya ay akmado sa kanyang sistema. Ang problema nga lang, itong mga top players natin, katulad nila Edu, sila Ramos, hindi available. So, ito talaga problema natin. Parang every tournament na may international tournament na magaganap, problema talaga yung coach at players at paulit-ulit na lang. Kumbaga, palaging ganito nangyayari kaya hindi na nakapagtataka na yung resulta natin ay pare-pareho din. Pagkatapos i-anunsyo na itong si Stephen Holt pala ay mag-a-apply dito sa draft, mukhang marami ng teams ang nag-express ng interest dito at hindi na nakagugulat dahil ito ay isang 6'4" na guard na pwede rin na maglaro doon sa wings. Pwede siyang 3, pwede siyang 2 at marunong ding magbaba ng bola. Kumbaga, ang tingin nila dito pwede itong parang isang Gabe Norwood pero mas accurate yung shooting niya. Alam natin na maraming teams ang nangangailangan ngayon sa position na yan. At isa na syempre itong San Miguel Beer. Pagdating doon sa number 3 o doon sa wings, ang San Miguel ngayon ang rotation nila ay itong si Marcio Lassiter at si Alin Bulanadi. Pero pagdating dito sa guard, pwede nilang magamit itong si Stephen Holt na tagababa ng bola. Of course, ang natural position yata nito si Holt ay shooting guard. Pero dahil maganda ang dribbling skills niya, pwede siyang magbaba ng bola dito. Just in case nga, of course alam natin, wag naman sana, pero kung ma-injure ulit ito si Terence Romeo at si Chris Ross. Sabi nga nung iba, mukhang gustong mag-upgrade sa position ng San Miguel ng point guard. At ang isa na nga nilang gagawin dyan ay pagkuha dito kay Stephen Holt. Si Stephen Holt pwede nilang gawin point guard, pwedeng shooting guard. For example, pwedeng pagsabay ito si Holt at si CJ Perez dahil si Holt gagawin nilang either point guard o shooting guard. At isa doon sa dalawa ang magbababa ng bola. Kaya sa ngayon, huwag din nating tanggalin yung posibilidad na baka ito si Holt naman sa Hinebra mapunta. Dahil every time na makakakita tayo ng mga ganito mga potential na mga guards o kaya wingmen, pareho kasi ng pangangailangan itong San Miguel at Hinebra ngayon. Kaya hindi na nakapagtataka kung ang SMC ay titignan, isa dyan sa dalawa ang bibigay dito kay Holt. That is assuming na mapunta sa SMC itong si Stephen Holt dahil tandaan natin na itong Rain Orchan Elastopaintes mataas din ang posisyon sa draft. So baka sa kanila mapunta ang nabanggit na player. Ang medyo napansin natin dito sa Gilas Pilipinas at syempre yung mga fans ng Hinebra siguro napansin na rin na hindi masyadong nagamit itong si Japet Aguilar. Actually, maski nung pag naglalaro ito sa Hinebra, nakakapag-contribute pa rin pero kita na natin na ang main big man ngayon talaga ng Hinebra ay itong si Christian Stan Hardinger. Siyempre si Japet, hindi na rin yan bata at marami na rin yan pinagdaraan ng injury. So hindi na rin nakagugulat yung ganitong sitwasyon. So sa ngayon, wag na tayong magtaka kung ang Hinebra ay gusto na rin humanap ng isa pang big man na pwedeng maging kahalili nito si Japet Aguilar. Ang focus kasi ngayon ay yung injury dito kay Jeremiah Gray. So ang tinitignan ng karamihan ng hinahanap ng Hinebra na kapalit ay doon sa wings at guard position. Kaya nga matunog yung pangalan ni Maverick Ahanmisi. Pati doon sa point guard dahil wala pang kasiguraduhan kung kailan babalik si LA Tenorio. Pero sa tingin ko mukhang ang Hinebra kinakailangan na rin
na humanap na isang big man na pwedeng pumalit dito kay Japet Aguilar in case magka-injury ulit. Dahil syempre hindi naman po pwede na si Christian Stan Hardinger lang at si Prince Caperal ay nasa Northport Batangier na. So yan ngayon ang kailangan natin tignan dito sa Barangay Ginebra kung sino ang pwede nilang kunin big man na hahalili na dito kay Japet Aguilar. Siguro maganda ito si Justin Baltasar pero alam natin medyo komplikado pa yung sitwasyon dyan dahil hindi pa nagdedeklara sa draft ito si Baltasar at alam natin na ang Converge Fiber Xers ay gustong makuha ang nabanggit na player. So tignan na lang natin kung sino ang big man na kukunin ng Ginebra na pwedeng pamalit dito kay Japet Aguilar. Hindi ibig sabihin na magre-retiro na si Japet pero nakikita natin na hindi na niya kaya yung kasing daming minuto nung dati. At syempre, kung ikaw Ginebra, gusto mo, meron kang mas bata na center na pwedeng maging standby kumbaga just in case nga na kinakailangan ng mas maraming minutong ibibigay dito kumpara kay Japet. Posible kaya na itong si Calvin Abueva ay mabalik dito sa Gilas, Pilipinas. Katulad ng anong nireport natin, malaking posibilidad na yung mga B-League players katulad nila Renz Abando, Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos at iba pa ay hindi makapaglalaro. Dahil, of course, alam natin ang isang maganda dito kay Renz Abando ay yung kanyang energy. So baka iyan ang pwedeng ibigay ni Calvin Abueva dito sa Gilas, Pilipinas kung siya ay mapipili para dito sa Asian Games. Ang problema kasi dito sa preparasyon natin sa Asian Games, mukhang kulang na talaga sa oras. So ngayon, tinitignan natin kung sino yung mga players na always ready. At syempre, si Abueva naman, alam natin, ready yan talaga. At kung energy pag-uusapan, kayang-kaya yung ibigay ni Calvin. At ngayon lately, ever since napunta sa Magnolia, naging under control na yung kanyang laro. So sa tingin ko mukhang pwedeng-pwede na siya dito sa ating Gilas, Pilipinas. Siyempre, depende pa rin yan doon sa magiging pagpili ng coach. At yun nga problema ngayon, hanggang ngayon wala pang coach dito sa Gilas. So kapag naayos na nila yung sitwasyon na yan, pwede siguro na gumawa ng pool at dapat at the very least, maimbitahan ito si Calvin Abueva. Totoo, 6'1 si Calvin, sabihin natin undersized siya doon sa position niya. Pero nakita naman natin kung si Scottie Thompson nga nakapag-rebound doon sa FIBA, sigurado kaya din niyang gawin ito si Calvin Abueva doon sa Asian Games. Ngayon kasi kailangan tignan natin yung mga players na always ready at handang magbigay ng kanilang energy kahit coming off the bench o starter dahil ang importante dito sa Asian Games kinakailangan syempre alam natin kahit hindi yan FIBA, matindi pa rin yung competition dyan. So kailangan as always dapat ready tayo at yung mga players ay madaling mag-adapt sa iba't ibang sistema. Kaya ayan ngayon titignan natin kung ito ang gagawin nitong Gilas, Pilipinas at sana nga kung gumawa na ng pool ng mga players ay maisama kaagad itong si Calvin Abueva dahil sa tingin ng marami, ito ay isa sa mga deserving talaga. Shout out kay Romeo Conchada, kay Roman at Red Steven Agustin, Mary Anticong, kay Rene, Marcia, Renren, Junjun, Lindin at Enday Dineros, si Toto Mamon, Rosemay Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Andro Anyosa, John Mark Cantos, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Donel Santiago, Admond de Guzman, kay Jason Mendoza, Kagawad Katsakino Dukusin, Dexter Domer, si Enju, pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Jonel Alagon at si Rino Valles family, Ronald Berbosidad, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Dionisio Mercado, Brian Andres, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, RG Bueno at Dalina family, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Anthony Alon, Dionisio Mercado, John Patrick Abrea, Rico Olarte, Carlito Bolima, binabati din natin si Michael D, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at yung iba pa nating mga tagapakinig.